So yan guys, welcome back. So sa video na ito ay pag-uusapan naman natin yung experiences natin sa private versus sa public na hospital. So yan kasi bakit natin mapagkukumpara? Nag-try kasi kaming mag-public. So hindi nila natin papangalanan kung saan. Pero nag-try kaming mag-public din. Na magpa-check up. So, OPD and try din sana namin na doon na lang siya manganganak. Pero may kaibahan kasi yung approach. Wait lang. So, yun. And naisipan nga namin na mag-public na lang kasi dahil sa of course, in terms of billing naman talaga, sa public, zero talaga. Nagpo-promote sila ng zero billing. Pero yun nga, i-workout mo, pipila ka, and may mga ipapasa kang papeles. So, yan naman yung maganda sa government. So, compare sa private. So, sa private talaga, ikaw talaga magbabayad, mag-shoulder ng mga bayarin. So, kahit ano man yan, babayaran mo talaga siya. So, yun lang yung kaibahan. Pero in terms of experience naman, we decided na mag-private na lang kasi so, ano yung experience natin sa public? Matagal kasi mag-antay. Busy yun. Maghintay. Matagal kasi mag-antay. Kasi naabutin ng buong araw. Tapos, okay naman yung antayan dun sa public hospital na pinuntahan ko. Pero, parang ang gulo ng pila nila dun. Parang kahit maaga ka dumating, may tendency na late na sikaso. Tapos pag hindi ka pa nag-follow up, parang natatabunan. Unlike sa private kasi na pagka, parang iisa lang yung nila, yung procedure. Tapos, Kukunti lang din yung tao. Kukunti lang din yung pasyente. Marami ng patient. Marami din. pang patient. Sa OPD to sa OPD. Yung check-up niya, OB-GYN na prenatal check-up. mga prenatal check-up. Oo. So may experience mga kami na umalis kami maaga, mga 8 or 7 ganyan. Nakauwi kami gabi, alas 7 ng gabi. Madilim na. So check-up lang yun kumbaga yung check-up talaga nun, na actual check-up mo dun sa doktor, 5 minutes lang kakausapin ka. 5 to 10 minutes lang. Swerte na kung maka 10 minutes ka. Kakausapin ka lang na mabilisan. So, siguro ang nagpa-worse doon is yung sistema ng pag-process. And siguro yung number nung doktor na nag-check up. So, sobrang hirap din, lalo na sa amin na may bata kami nakasama. So, mahirap yung ganun na situation. May tendency na magkakasakit ka kasi usually sa mga public na hospitals, wala kang antayan na yung maayos na kumbaga makakaupo ka, malamig. Hindi naman not necessarily malamig, pero yung hindi ka nagpapawis, hindi ka nagsisiksikan. So usually ganun talaga yung experience sa public. So yun. Since may card naman, it's free for every check-up. Yung mga laboratory lang yung kailangang bayaran, vitamins. Free check-up sa HMO. So, good thing na rin na may HMO. Regardless kung siguro provided siya ng company or sarili mo, maganda siguro i-consider din na kumuha ng HMO kasi malaking tulong siya pag mga ganitong scenario. Mga anak, mag-check up, emergency. So, yun. Where is the So, yun. Tapos, in terms of yung sa doktor na mismo,
ayun, parang mahirap magtanong kasi parang limited lang yung oras na kausap mo yung doktor. Then, medyo strict talaga sila. I said And, Roblox. option, parang hindi ka makakapag-decide na CS right away. Kasi lalo na sa case na namin na 5 years na yung nakalipas. So, first option talaga nila is normal delivery. Kasi nga dahil siguro din sa availability ng mga doktor na mag-CCS. Sabi nga nila, resident doctor, yung So, resident mga doctor consultant lang yung gumagawa ng CPS. yung gagawa sa panganganak, sa magpapaanak. So, wherein yung mga nagsi-CS, sila yung mga consultant doctor. So, meron naman din daw sila, pero yun na yung pagka worst na talaga, hindi mo na kinaya. So, yun nga, medyo tagilid. Kaya kami umatras kasi inisip din namin yung kaligtasan ng baby at saka Before kasi cervix din yung problema. so since sa kanya kasi hindi siya sanay na dumaan doon sa ganun proseso, so mas prefer na lang namin dito. So hindi naman siguro namin kaya din tong facility na ganito. God will provide na lang din sa mga babayarin. Pero yun nga, kung nandito ganito yung situation ninyo, I suggest na lang din na humanap ng magandang public hospital. So okay lang din naman yung actually okay yun siya dati yung public na option namin. Yun nga lang talaga, meron kaming bata. Hindi kasi namin maiwan. Yeah. Hindi kasi din namin maiwan, wala kaming mapag-iwanan. So, mahirap siyang isama-sama every time na nagpapa-check up kami. And then, yun nga, hindi kami ready dun sa option na tawag nun, normal. So, kasi, di ba, mararanasan niya yung labor and yung kailangan niyang lumaban. So, yun. So, financially wise, maganda pa rin talaga mag-public kasi zero billing na yung pinapatupad ngayon sa mga public hospitals. And yun, kaya naman talaga siyang i-work out yung mga documents, yung processing. Doable One-stop talaga shop siya. na sila One-stop shop na. Doable Hindi talaga. kinaalis ng hospital para lang mag-process ng PCSO or what. Pero yun ay kung ready ka talagang normal and lalabang ka talaga din. And yun nga, wala kang mga sabit-sabit. So yun, maganda na yung mga policies ngayon sa mga hospitals kasi dahil nga din dun sa tinatawag nila na universal malasakit, universal health kineme. So makakatulong talaga siya. So yun nga, sa situation namin iba, kaya napilitan kaming mag-private and yun, okay lang din naman yung experience dito. Maganda yung facilities and Saka wala pang bad experience sa wala pa private. kaming bad experience Lahat ng nurse, mababait. dito sa Bernardino. Sa Bernardino mismo, wala pa kaming bad experience. So yun guys, abangan natin kung magkano yung magiging total bill ng panganak ni Mrs. And let's pray na magiging maayos. Bye-bye!